Tapos na akong kumain. Ang dessert ko, peanut butter. Walang asukal ito, natural lang. Adams. Yan nga, sinabi ko. Ay, wow, may ibon, maliliit. Oh, ang cute. Mapabili ako ng pagkain ng mga maliliit na ibon. Binuksan ko ang bintana para makita ko. Nag-enjoy ako makita ng mga ibon. Tulad ng sabi ko, nag-uwi kami sa Pilipinas para mag-stay na sa Pilipinas. Wala man nangyari. Daming mga parautang. Grabe. Tapos pag hindi mo pinautang, galit sa'yo at dadaan-daanan ka lang. Nag-utang din. Ang sabi sa akin, ay yung anak niya, mapadala daw ng pera nung Sunday. Mahusay talaga magsalita. Talagang parang salesman. Para yung nagtitindang mga sasakyan at kukumbinsihin ka talaga. Mahusay talaga. Tapos may mga paluwa-luwa pa. Ano kayo nagkagawa niya? Pakalabos, siyempre may unawa ka, mapautang. Hindi ka pala pwede magpautang na walang collateral. Kasi bigay na yun eh. Oh, grabe. Pakalapos, nasa lubong ko sa daan. Sabi, ay, Dubi, bayaran kita sa talaga. Bayaran kita. Ayan. So, nagtitinda siya ng ng isda. Mapunta na lang ako sa bahay nyo at labahan na lang kita. Maglaba. Ako naman naniwala. Naghintay ako ng ng kanyang pangako na madating at malaba. Yan. Yung araw na yun, hindi man dumating at natangbakan lang akong labahan. At wala naman akong paralaba. Ay, grabe. Tapos, nagaano na siya. Dati, dumadaan sa sa harapan ng bahay doon sa Santa Elena. Nagtitinda ng isda. Sabi sa akin na, yan na labahan na lang ako. Tapos, ayun nga, dumating ang hindi naman dumating. Tapos sunod naman, sabi, doon sa palengke, ay, dalahan na lang kita ng ng isda, para naman ako makabayad na ako. Ay, ako naman, naniwala naman. Wala naman isdang dumating.
Ay, grabe. Grabe mga ano. Kang ginawa ko, nagpunta na lang ako doon sa bahay nila. Ay, tinuturuan pa sinungaling ang anak. Dahil sabi, ay nandoon nga sa barangay. Sa barangay daw, may nagpunta da doon sa kapitan. At dadarating na yun, sabi, di naghintay ako doon sa labas. Ang tagal. Pag gabi na, wala pa. Sabi ko, bakit ang gabi na, wala pa? Ay, busy pa siguro yung ano niya. Pero titingin ako doon sa kwarto. Napasok doon yung anak. Kaya hinala ako na nasa kwarto. Kung may naglakas loob lang ako na pumasok doon at tingnan ko ang makikita ko na nasa loob ng kwarto kasi kurtina lang naman. Ang doon. May hinala na ako. Iyon, alas 8 na, wala pa. Wala pa yung yung ina. Tinanong ko ulit yung anak na babae, bakit ang tagal ng ng mama mo? Iwan ko po, siguro may busy pa masyado. Yan. Siyempre gabing-gabi na, baka maanuhan ako nang wala ng sasakyan ng Trimobile, ay nag-uwi na lang, madilim na. Hanggang sa nagbalik dito, tapos yung pag-uwi namin ng 2013, nakita ko doon sa palengke, nagtitinda ng isda, ay, limot na yung utang sa aking 4,000. Grabe. Meron naman nag-utang sa akin. Ngayon, nakita ko sa sa school. Sa elementary kasi yung si bunso ko nag-aaral doon. Nakita ko yung nag-utang sa akin. Ay, Ate Dubi, iyan ang problema ko. Kung saan ako mautang ng ng mga merienda ng mga anak ko. Kaya paano kita mababayaran? Ay, ako ang napahiya sa sarili ko. Grabe. Maano pa yung busis. Ako na lang hindi na ako nakapagsalita. Ay, grabe. Umalis man ako doon sa Santa Elena, may mga utang sa akin. Ay, naku po. Ito naman, pag-uwi namin yung 2009, excuse me, may nagpunta doon. May dala-dalang papel. Papel ganyan. Papel. Ano daw yun? Mahingi ng donation. Tapos may picture yung babae na naglabas na yung yung mata dahil dadalhin daw sa PGH siguro yun. Philippine General Hospital yan. Yan ang ay nakita ko na yung itsura niya kaawa-awa. Yun. At makakuha daw ng ambulance at dadalhin sa Manila para mapasuri daw doon sa PGH.
Ako naman, naawa. Dahil yung kalagayan ng babae. Nag-donate ako ng 1.5. Ano yan? 2009. Doon yan sa San Roque noon. Ay, grabe. Naniwalang-naniwala ako. Talaga may mga kasama yun eh. Siguro nagati-hati sila. Pag may dumating ulit at masulisit ulit. Nandun si Susie. Ay, pinagalitan ni Susie. Yun. Layas yung mga tao. Takbo, yan? Hindi naman takbo. Na parang nagkaroon ng pakpak yung mga paa. Pagkatapos, may nakausap na nasa palengke ako doon sa Mercedes. May nakausap ako ng kagawad. At naikwento nga sa akin. Sabi sa akin nung kagawad, yung babaeng iyon na nagpunta sa inyo at ng donation, 3 taon na yung patay. Gulat ako. 3 taon na yung patay. Sabi ko, bakit nagpunta doon at tulong, yung donation. Ay, mga talaga yun, mga scammer talaga yun. Sabi yan dito sa Mercedes. Sabi niya, mag-ingat ka. Sabi niya. Tapos, sabi ko, matagal na yun, sabi, na na patay na nga. Pinirahan pa nung mga scammer na yun. Grabe. Siguro relatives yun. Sigurado. Kasi bakit may pa yung nagbabahay-bahay para makasulisit. Kaya lang tinanong ako kung may pizza. At mayroong kuya ng may pizza. Sabi ko, wala. Saka yung may din ng resibo ng gamot. Sabi ko, inalis yung pizza sabi ko walang pizza para pinunit. Yun sinabi sa akin ng yung kagawad na wag pag may nalapit sa iyo na mahingi ng donasyon, ulian sa may mga sakit na ganyan na tingnan mo ang ang pizza. Kung walang pizza, ay huwag kang maniwala. Kasi nahingi daw yun ng sa barangay, sa kapitan. Ay, grabe. Nung nakasakay ko yung ng sa akin, hindi nakakatingin. Nagbabaagad. Kasi tinitingnan ko siya. Na alam ko ang racket nila. Doon talaga sa yun? Mga yun, mga scammer. Yung nagpunta doon sa akin. Siguro nakita ng baka pag baka napagsabihan. Mga talaga yung kilala doon sa Mercedes, sa San Roque, na mga mangluloko daw yun. Yung mga grupong iyon. Ay, grabe. Tapos, gabi na, may nagkatok. Tuktok siya. May dalang bata. Mahingi ng bigas.